Okay, so for the trend adjusted forecast, so dito gagamitin naman natin yung atin pong forecasted demand using the exponential smoothing. So ang mapapa-add lang naman dito kung tutuusin mga bata ay yung trend. So which will be, yun po ay i-a-add natin dun sa ating exponential smoothing. Ano, so therefore, once na nakuha niyo na yung forecast using the exponential smoothing, madali na siya. Ang kukuhanin niyo na lang ay yung trend. Ano? So for the trend, so itong ating year 2018 wala. Tapos yung 2019, automatic zero. Then for 2020, so let's say ang atin pong beta is equal to 0.3. So yung ating beta, ano, ang imo-multiply natin doon sa ating ay mu-multiply natin doon sa forecast, ano ang reference natin itong exponential smoothing, ano. So itong mas current or mas recent minus doon sa previous, ano, plus yung ating 1 minus the beta which is 0.7 multiplied by the previous trend, ano. Ay sorry. Yan. So yan na po yung ating trend computed. So yan na yung i-a-add natin dito para makuha yung trend adjusted forecast. So next naman, so dito, so ganun ulit. So we have 0.3 nga ano ang ating beta. Ayan. So ilagay na lang natin dito. Beta is equal to 0.3. Ano? So we have again 0.3 multiplied by the difference nitong current year minus the previous year plus the 1 minus beta na 0.7 multiplied by the previous trend na 8.22. Ayan. Okay. So, ganun lang ulit. Ulitin natin. So, 0.3 na beta multiplied by the current year or more recent year minus the previous, then plus the 0. Ay, bakit ari 0.4? 0.3. 0.7 which is the 1 minus beta multiplied by the previous trend. Okay. So next natin is ganun ulit 0.3 multiplied by 495 minus the 516 plus the 1 minus beta which is 0.7 multiplied by the previous trend. So next po is we have, so okay lang yung negative ha, huwag kayong mababahala kapag may lumabas na negative. 0.3 times the 1 minus beta, sorry. The current year forecast minus the previous year plus the 0.7 naman minus beta, 0.7 multiply the previous trend. Yeah. Next is 0.3 multiplied by 487 minus 505 plus the 0.7 multiplied by the previous. Ano nangyari? Anong kulang natin? Ito. Andyan. Next natin ay 0.3 multiplied by this one minus plus 0.7 multiplied by the previous. Ano ba daw? Sorry naman. So alam niyo naman yan ng mano-mano ha. So sana naiintindihan kasi mano-mano ko naman siya mga bunsong kino-compute. Ano, ayun mano-mano naman yung mga inputs natin. Ano, so gano'n naman din siya kapagka nag-type kayo sa calculator. Ano, so yun. So next natin is
Ganun ulit, last na 0.3 multiplied by the current year minus previous year plus the 0.7 multiplied by the previous trend. Yan. Tapos add nyo lang. Ano? So, a-add lang siya. Mag-a-add-in lang po itong exponential and trend. Add siya. Ano? So, therefore, kapag negative sign, automatic mamaya minus siya. Plus lang. Ano? So, again, tayo naman ay laging 2 decimal. Yan. So, ito na yung ating trend-adjusted forecast. Tapos, para makuha yung forecast error, ganun lang ulit. So, ang atin ang pagko-comparean ay di yung actual sales pa din. Ano? So, itong 638, minus natin itong ating trend-adjusted forecast. Tas ito, basta siya ay absolute. Ano? So, again, madi-disregard po ang negative sign. Ano? So if you have question naman, pwede naman kayong mag-chat sa GC or I think for section 1, nandiyan naman si Janessa and Joanne. I think sila naman ay nag-i-initiate na kayo ay turuan, ano, or kung meron man sa inyo na puwedeng mag-initiate pa na magturo sa iba niyong kaklase na nahihirapan. So, yun mag-volunteer na lang ha. Tapos sa section 2 I think nagse-send pa din sina Aro ng pre-recorded video, so which is very good. Yun, nagse-send din sila ng pre-recorded video para maintindihan din ng inyo pong colleagues, ng iyong mga kaklase. So, yun. And then sa section 3 di ko alam ang diskarte niyo. Pero yun, baka merong makakapag-initiate din na makapagturo sa iba. So yun. Ano, section 4 kayo naman ay united, so kayo naman ay nagtutulungan. So yun. So hopefully tama ako ng tingin na kayo ay nagtutulungan. So magtulungan na lang kayo para po umasa lahat. Ayan, so nakuha na natin yung forecast error. Again, the absolute difference lang ng actual sales and the trend adjusted forecast. Then ganun lang ulit, i-average natin siya. Ano? So yung average lang po nito, ano, so pag-a-add din, so divided by ilan to? 8. Dito na lang natin i-divide. Divide 8. Yan. So ito ang ating mean absolute deviation. So that's it. Yan. Stop recording na po natin.